Ayan, so here is our next na problem for shear and moment diagram. So here is the problem. Beam carrying the uniformly varying load shown in the figure. And ito, pinapahanap sa atin, compute the vertical reactions of the beam, draw the shear and bending moment diagram, location of zero shear from A, and letter D, find the maximum moment in kilonewton meter. So dito sa beam natin, ang load dito is the uniformly varying load yung nag-act dito sa may beam natin. So una, i-compute natin itong vertical reactions dito sa beam. So dito, this is the RA. And dito, so RB. So una, summation of moment at A is equal to 0 para makuha natin yung RB. So, yung ikot natin is counterclockwise. So, yun na lang yung assumption natin, positive. So, positive, counterclockwise. So, RB times, ilan yung distance niya from A, so that is 5 meter. And then, i-minus natin itong uniformly varying load na nag-act dito sa beam natin. So, kunin natin yung resultant. So, yung resultant is nag-act lang siya dito sa beam natin. So, R. So, dito, 1/3 ng length natin, and then dito is 2/3 ng length. So dito, yung palatandaan ko dito is kapag ganito na yung load natin, so uniformly varying load, so triangle. So yung sometimes nalilito tayo kung nasaan yung 1/3, nasaan yung 2/3. So ang palatandaan natin dito is kung nasaan yung 1/3 is ito. Parang I just imagine na 1 yan. So doon ko nilalagay yung 1/3. And then doon sa kabila 2/3 na. So for example, kapag baligtad siya, so, saan na yung, dito, di ba yung resultant? So, saan na yung 1/3 dyan? So, ito. Yan yung palatandaan ko. So, yan ko nilalagay yung 1/3. And then, yung sa kabila, 2/3 na yan. Ayan. So, ganon. Yung palatandaan natin. For this, 1/3 and 2/3. So, dito, resultant. So, resultant. So, yung area ng triangle. So, 1/2 ng base times height to 1,500 times, ito yung buo muna, so 1,500 times 5 meter, and then yung distance natin, so yung distance ng resultant natin hanggang dun sa A natin, so ito punta dun sa A, so 2/3 ng L natin, which is the 5 meter, so 2/3 ng 5 meter, ayan, so is equal to 0. So RB now, compute natin. So RB is 2,500 Newton. Ayan. Next. So summation of moment at B naman tayo. Maganda na lang. Ano yung assumption natin? So clockwise. So para makuha natin yung reaction sa A, so clockwise. So positive. So RA times 5 meter. So yung distance ng RA dun sa B, so 5 meter. So minus ulit natin. So ito, yung resultant, so counterclockwise yung ikot niya, so minus 1/2. So 1/2, 1,500 times 5, and then yung distance ng resultant natin hanggang dito sa may B natin. So that is 1/3 lang ng 5. So 1/3 times 5 meter is equal to 0. So RA now is equal to 1,250 Newton. Ayan. So ilagay natin yung mga vertical reactions natin dito sa beam. So 1,250 Newton, and then 2,500 Newton. So pwede natin i-check kung tama yung nakuha natin. So let's check. So summation of forces vertical is equal to 0, and then upward is positive. So 1,250 plus 2,500 minus itong uniformly varying load natin. So that is 1/2 ng 1,500 times 5 is equal to 0. So this is, so 3,750 minus 3,750. So that is 0. 0 siya. So meaning, tama yung mga reaction natin. Ayan. So yan yung for letter A. And letter B, yung draw the shear and bending moment na. Ayan, so i-draw natin yung shear and bending moment diagram. So ilagay lang natin yung vertical reactions natin. So dito sa A, so this is 1,200
50 Newton, and then dito sa B is 2,500 Newton. Ayan, so una, shear diagram. So from A, so 0, and then meron tayong vertical reaction sa A, which is upward, so pataas tayo. So this is, dito hanggang sa 1,250. So 1,250, and then pupunta tayo ngayon dito sa may B. And then meron tayong madadaanan na uniformly varying load. So yung load dyan is triangle. So minus kasi nga downward yung pag-act niya dito sa beam natin. So minus, so triangle, 1/2 1,500 times yung span niya, so from A to B, that is 5 meters. So compute, so this is negative 2,500 Newton. Ayan. And then, ito konti. Baba tayo from 1,250, ayan, mapupunta tayo dito sa may negative 2,500 Newton. Ayan. So, paano yung pag-graph natin dyan? Pag-draw, ganyan. Ganito. Perfect natin. Wait lang. Ayan. So, parang ganyan. Yung load natin. So, negative, ayan, 2,500. And then, para mag-zero yung shear diagram natin, ayan. So, merong vertical reaction dito sa my B. So, upward. So, plus. Ito, 2,500. Compute. So, that is 0. So, from negative 2,500, punta tayo sa, ayan, 0. So, napag-zero natin yung shear diagram natin. Ayan. Lagyan natin ng sign. So, ito, this is positive, and then ito is negative. So, sa mga nalilito sa pag-draw ng shear diagram, so kapag ganito na yung ano natin, yung load natin, ayan. So, kapag ganyan, sa load diagram natin, ayan. So, this is the load diagram. Recap lang tayo para sa mga hindi pa nalilito. So, kung alam mo naman na mag-graph ng shear diagram, you can, i-pass forward mo na lang. So, kapag ganito, yung nag-act dito sa may, kunyari ito yung beam. Tapos, ganyan. So, ganyan yung uniformly varying load. So, kapag pa-decrease, ayan, and then pa-increase, ganon. So, paano mo na i-draw yung shear diagram pag ganyan? So, kapag tandaan nyo lang, so, kapag ganyan, kapag pa-decrease, yung from dito, kunyari from 10, tapos 0 to. Kapag pa-decrease, ayan, so, happy yung pag-ganyan. Ganyan yung, pag-ganyan yung shear diagram niya. So, kapag naman, pataas, kapag pa-increase, ayan, from 0 to, for example, 10, ayan. So, yung shear diagram nun is sad na, ganyan. Pag ganun na. So, dito sa load diagram natin, so, pag ganun, pa taas, so, increase, so, yung mag-draw ng shear diagram natin is pag ganun. So, pasad, pag ganun. Ganun siya. So, ganun. So, ang tinatandaan ko lang dito is, for example, Victoria's Secret, ganyan. VS, Victoria's Secret. Ganun, pag ganun. Yung shear diagram nun, pag ganun. VS, ayan. So, ganun lang yung tinatandaan ko doon sa, para hindi makalimutan. Or V. Soto, pag ganun. Pabaliktad yung S. Or ano pa yung tinatandaan ko noon. So, di ba, kapag yung price, kunyari yung price ng favorite product mo, kapag nagde-decrease yung price niya, siyempre, di ba, happy ka? Ganon. So, happy. And then, kapag tumaas naman yung price ng favorite product mo, di ba, malulungkot ka. So, sad. Pag ganon siya. So, ganun lang yung in an easy way na matandaan. So, meron namang deep na explanation behind this kung bakit ganito yung, kapag ganito yung load natin, and then magiging ganito na yung shear diagram natin. So, dito explain lang natin na mas madaling maintindihan. So, meron namang deeper explanation pa bakit ganito yung shear diagram natin kapag ganito na yung nag-act doon sa beam natin na mga
load. Ayan. So, ito yung shape natin is parabola. So, proceed tayo sa bending moment diagram. So, dito, ito yung shape natin. So, yung shape natin is parabola. So, ano ang formula ng parabola? Area ng parabola is, di ba, 2/3 base times the height. So, ito, 2/3 times, 1,000. 2/3, 1,250 times, multiply, so, ito, kailangan natin kunin pala yung distance natin. Ito, let's say, x na lang to. So, hindi pa natin alam yung distance dyan. So, dito is 5 minus x. So, kunin muna natin. So, next leg lang tayo. Ayan. So, kunin natin, solve for x. Ayan, x value. So, gamit na lang tayo ng squared property of parabola. Ayan. Or the SPP. Ayan. So, di ba, sulat lang natin. Dito. Di ba ganyan yung shape natin? Lagay lang natin. Wait lang. So, ito yung x. And ilan to? 5 minus x. And then, yung buo, ito, yung distance nito, 5 meter. Ayan. 5 meter yan. So, ilan dito? 1,250. And then dito is 2,500. So, using a squared property of parabola, so x squared divided by, ito, 1,250 is equal to, ito, 5 meter squared divided by yung ito. Diba ganyan? Ano ba? Yung ganito. So, this is the x. And then, ito is 1,250. So, yung buo is 5 meter. And then, yung total na height niya, so 1,250 plus 2,500. So, this is 3,750. Ayan. So, 5, ito, x squared over ito, 1,250 is equal to 5 squared divided by ito, 3,750. Ayan. So, square na lang natin. So, 5 squared times 1,250, 3,750. And then, ganun mo na lang. So, ang mapapalabas natin na sagot dyan is 2.89 meter. And then, ang 5 minus x natin, this is 2.11 meter. Ayan. So, nakuha na natin. Ayan. So, lagay natin dito. So, x, 2.89. And then, dito is 2.11. So, 2/3. So, this is, diba ito yung shape natin? Ayan. Parabola. So, 2/3. So, 1,250 times 2.89. Ito. So, that is 2,408.333 3 decimal places na tayo. So, 3 and then Newton meter. So, 2,408. So, dito. So, from 0. So, since dito sa A, wala namang moment dyan. So, mag-start tayo sa 0. And then, ganun tayo. So, this is 2,000. So, hanggang dyan. Palitan natin ng kulay. So, this is 2,408.333. Ayan. And then, i-minus natin yung ito. Yan, ito. So, yung iba, napagkakamalan na sprandel yan. So, area ng sprandel. So, ano ba yung area ng sprandel? So, formula, 1/3 base times height. So, itry lang natin. So, kapag napag-0 natin ito, meaning, yung shape na to is sprandel. So, 1/3, 2,500 times 2.11. So, makukuha natin dyan is 649.9 or 650. So, meaning, hindi natin napag-0. So, yung
So meaning ito na shape na to is hindi siya Sprandel. Ayan. So kunin natin yung area niyan. So paano yung pagkuha ng area diyan? So ito delete natin, erase natin. Erase natin yan. So hindi siya Sprandel. So hindi siya Sprandel. So kunin natin. Ito natin ang kulay. So let's say area 2 na lang to. So minus area 2. Ayan. Kunin natin ng isa pang screen. Ayan. So, di ba ganito yung ano natin? Yung sa shear diagram natin. Ayan. So, ito yung area 2 natin. Area 2. So, area 2 is equal to ito muna. Yan, yung buong yan, rectangle yan. Rectangle. So, ilan ba to? So, this is 5 meter, di ba? 5 meter, lagyan natin distance. Ito is 2.89 and then ito is 2.11. So, dito, this is 1,250 and then dito is 2,500. So, yung buong rectangle, yung ganon, yung buo, yung total height nito is, di ba, 1,250 plus 2,500. So that is 3,750 and then yung distance niya is dito, yung width niya is 5 meter. Ito. So ilagay lang natin. Ganyan. So this 3,750 and then ito 5 meter. Ayan. And then next, kunin natin ito, i-minus natin ito, malaking parabola. Yan. Ilan ba yan? So, di ba yung parabola? Ito. So, 5 meter din to. And then, yung total height niya, ayan. So, total height niya is 3,750 din. Ayan. So, ilagay lang natin dito. 5 meter. And then, ito is 3,750. And then, i-minus natin ito, minus ito, area, let's say area 3, ito. Yan. So, minus area 3. So, yung area 3 natin, kunin lang natin. Area 3, diba ito yung ito muna, palitan natin ang kulay. Ito yung maliit na rectangle. Ayan. Ilan? Ito yung total distance niya is 5 meter. And then, ilan yung buong ano ito? So, 1,250. And then, i-minus natin itong maliit na parabola. So, minus yung parabola natin na 1,250. Yung maliit lang. So, ito maliit lang. So, that is na ganun. So, this is 2.89. Ayan. So, ilagay lang natin na ganyan. Bigyan natin ng shape para mas ma-visualize nyo. Ayan. So, kunin natin, di ba? 2/3. So, this is area 2 is equal to, dito na lang. Yung area 3 muna. So, area 3 is equal to rectangle, di ba? Base times height. So, 1,250 times 5 meter. And then, i-minus natin yung parabola. So, that is 2/3 ng 1,250 times 2.89. Ayan. So, area 3 is equal to 3,841.6 tatlong decimal 667 meter squared. Ayan. So now, kunin na natin yung area 2. So area 2, ayan. So ito,
base times height, so 3,750 times 5 meter minus 2/3 ng 3,750 times 5. Minus yung nakuha natin na area 3, so that is 3,800.667. Ayan. So now area 2 is equal to, ilan to? 2,408.333 meter squared. Ayan. So yung area 2 natin is ito. Yung area 2,408.333. Ayan. So pwede na nating kunin. Ayan. So minus area 2. So ilan yung value niyan? So 2,408.333 minus area 2. So 2,408.333. So it's equal to 0. Ayan. So ganyan yung bending moment natin. Ayan. So napag-0 natin. So meaning tama yung mga reactions natin, and then yung shear diagram. And then meron pinapahanap sa atin. So dito, location ng zero shear from A. So location ng zero shear, so from A, so hanggang dito ay ito. Iba natin ang kulay. So dito nag-0 from A, ito. So this is 2.89. So letter C, so location ng zero shear, so 2.89 meter. And then letter D, ano letter D natin? Find the maximum moment in kilonewton meter. So maximum, so ito yung maximum natin, so that is 2,408.333. so newton meter, so i-convert natin siya into kilonewton. So 1 kilonewton, so ang 1 kilonewton ay equivalent lang siya sa 1,000 newton. So compute, so that is 2.4083333 kilonewton meter. Ayan. So yan yung sagot natin for D.